Isang mapagpalang araw sa inyo, Kabanong. Medyo matagal na rin po akong nakikinig sa inyo sa channel po ni Pamela Clamil at Lady Pam bilang Lolo Pael. Nais ko rin po sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking nobya na isang guro at na-assign dati sa isang probinsya na medyo may kalayuan sa amin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jello. Ang aking nobya itago niyo na lamang sa pangalang Cassandra. Sandra na lamang po kung paiikliin. Hindi ko naman po alam kung bakit na-assign sa probinsyang yon ang aking nobya. Wala rin naman po kung alam sa patakaran ng kanyang piniling propesyon. Isang araw lamang noon ay sinabi nito sa akin ang kanyang planong pag-alis. Nang tanungin ko ito ay sinabi rin naman nito ang dahilan ng kanyang pag-alis. Yun nga po at wala na akong nagawa dahil pumayag naman ang kanyang mga magulang. Matagal na po kasi nilang gusto na makapagturo ang kanilang anak. Dahil nga po sa malayo yon ay lagi ko itong pinaalalahanan na mag-iingat, lalo na at nasa probinsya ang lugar na pupuntahan nito. Sinabi ko kasi rito ang tungkol sa mga aswang-aswang, ngunit wala naman itong pakiroon. Ang importante raw kasi rito ay ang makapagturo siya. Wala na akong nagawa, Kabanong, sa naging desisyon niya. Nang marating nito ang sinasabing probinsya, ay nagmensahe naman ito na may tutuluyan naman itong bahay at sa kapwa guro na rin niya sa paaralang papasukan niya bilang tagapagturo. Nakampante naman ako dahil sa sinabi nito, ngunit hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ko rito. Pinagsasabihan ko itong huwag ka agad maniniwala at magmatsyag sa kanyang paligid dahil baka mapahamak ito kaagad kapag hindi nag-ingat. Oo nga, wala namang aswang dito eh. Yun lamang ang lagi nitong sinasabi sa akin sa tuwing nagkakaroon kami ng oras na mag-usap sa telepono. Mahirap rin kasi ang signal sa lugar nito, kung kaya minsan na lang kaming nakakapag-usap. Ayon pa sa aking nobya na magkausap kami, ay maganda naman ang takbo ng kanyang trabaho. Maging ang pakikitungo ng mga kapwa nito guro at ng pamilya ng kaibigan nitong guro kung saan ito nakikituloy. Dahil doon, ay hindi naman ako nakaramdam ng pagkabahala rito. Masaya rin kasi itong nagkukwento sa tuwing nakakausap kami. Naging panatag na rin ang aking loob na walang kung anumang nangyayaring masama sa aking kasintahan. Subalit, isang araw noon, habang nagtatawagan kami, ay kakaiba ang kinukwento nito sa akin. Ikinwento niya sa akin ang kanyang naging karanasan. Hindi naman klaro kung anong karanasan yon, dahil hinahaluan niya ng tawa ang pagkukwento. Walang ano-ano noon ay narinig ko ang isang tinig ng babae na nagtatanong kung ano ang ginagawa ng aking nobya. Hindi ito sumagot sa babae, bagkus ay iniba nito ang aming pinag-uusapan. Nawala ang pagiging seryoso ng boses nito at nagsimula sa pagtawa. Ilang sandali pa ay nagpaalam siya na matutulog na. Bagay na ipinagtataka ko dahil nasa kasarapan pa kami ng pag-uusap. Napaisip pa ako ng mga sandaling yon kung ano ang nararanasan niya at kung bakit ganun na lamang ang kanyang itinuran sa akin. Hanggang sa mga sumunod na pagtawag nito sa akin, hindi na ito nagkukwento ng kahit na ano. Lagi na lamang itong tumatawa habang sinasabi sa akin ang kanyang naging karanasan sa bahay ng kapwa niya guro. Iwinaksi ko na rin sa aking isipan ang sinabi nito dahil mukhang maayos rin naman ang aking nobya. Ilang araw rin kami noon na hindi nakapag-usap ni Sandra. Sinabi lamang nito sa huli naming pag-uusap na magiging abala ito sa mga gawain sa paaralan. Inintindi ko na lamang ito at nag-focus na lang din naman ako sa aking pagtatrabaho. Makalipas ang ilang mga araw ay tumawag naman ito sa akin. Unang pagbungad pa lamang nito sa kanyang tawag ay kinabahan kagad ako. Hindi ko alam kung bakit. Hindi kasi ganoon ang boses ng aking nobya. Hindi ko alam kung bumubulong ba ito o sadyang hindi maganda ang pakiramdam nito. Tinatanong ko pa ito kung ano ang nangyayari sa kanya at bigla na lamang nag-iba ang kanyang tinig. Sinagot lamang ako nito na bumubulong lamang siya kung kaya pagpasensyaan ko na ang kanyang tinig. Muli ko siyang tinanong kung kumusta ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla ko na lamang narinig na humihikbi ito. Bigla ko nakaramdam ng pag-aalala para rito. Noong una hindi pa nito sinasabi sa akin ang kanyang dahilan.
Subalit magsasalita na sana ito at magkukwento ng sa hindi ko batid na dahilan ay natahimik siya. Sandra, tulog ka na ba? Rinig kong tanong ng tinig babae sa aking nobya. Hindi yun sinagot ng aking nobya. Marahil ay nagtutulog-tulugan ito para hindi kami mahuling nag-uusap. Ilang minuto ring katahimikan lamang ang namagitan sa amin hanggang sa pabulong itong nagsalita. 2 beses nitong inulit ang nais niyang sabihin pero sa 2 beses na sinabi niya ang mga katagang yon ay wala akong naintindihan. Pabulong na kasi ang pamamaraan nito ng pagsabi at hindi na rin noon maganda ang signal kung kaya't paputol-putol ang kanyang tinig. Nagmensahe naman ako sa kanya kung ano ang problema, subalit hindi na nito nasagot pa ang aking mensahe sa kanya. Naisip ko pa noon na marahil ay nagpapahinga na ito dahil sa pagod. Dahil doon ay hindi na ako mapakali. Hindi ako makatulog ng maayos dahil naiisip ko ang kalagayan ni Sandra. Ilang beses rin nangyari pa ang bagay na yon. Hanggang sa isang umaga, tumawag muli si Sandra sa akin. Sa pagkakataong yon ay nasa paaralan na marahil siya. Nagkataon siguro na nagkaroon ng signal kung kaya natawagan niya ako. Nasa trabaho pa ako noon, ngunit iniwan ko na muna ang aking trabaho at kinausap ito. Habang nagsasalita si Sandra ay may kakaiba akong nararamdaman. Tila ba takot ang tinig ng aking nobya habang nagsasalita sa kabilang linya. Hinayaan ko na lamang ito sa kanyang pagkukwento. Ang tanging nagawa ko noon ay ang makinig sa kanyang mga sinasabi. Sinimulan nito ang kanyang pagkukwento sa araw na dumating ito sa bahay ng kanyang kasamang guro. Bale, ayon sa kanya, ay ang lugar na napasukan nito sa probinsya ay compound ng mga kamag-anak ng kanyang kaibigang guro kung saan siya tumutuloy. Dahil nga sa pagod noon ng aking nobya, ay agad itong pumayag sa inalok sa kanya ng kasamahang guro na sa bahay nila tumuloy. Mahirap kasi noon na makakita ng mauupahang bahay dahil hindi rin naman karamihan ang bahay sa kanilang lugar. Wala nang nagawa noon ang aking nobya kung hindi ang pumayag sa alok nito. Nang marating nila ang lugar kung nasaan ang bahay ng kanyang kasamahang guro, ay nagtaka naman ito. Halos lahat kasi ng mga tao roon ay nakatingin lamang sa kanya. Walang nagawa ang aking nobya kung hindi ang batiin na lamang ang mga taong taga roon. Nakangiti pa rin ito sa mga taong nandoon. Nakakaramdam kasi ito ng hiya dahil sa mga ipinupukol na tingin ng mga tao sa kanya. Huli lamang nalaman ng aking nobya na compound pala yon ng mga kamag-anakan ng kanyang kasamahang guro. Inamin rin ito na noong una ay nakaramdam ito ng kakaiba. Ngunit hindi lamang niya pinansin dahil nga ayaw nitong mawalan pa ito ng pansamantalang matitirhan. Nang tuluyan nilang marating ang bahay ng kanyang kasamahang guro kung saan din siya namamalagi, ay agad itong ipinakilala sa kanyang mga magulang. Nang mga oras na yun raw ay hindi mawala ang kakaibang pakiramdam ng aking nobya. Nakatitig lang kasi ang mga ito kaya hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung ano man ang pakiramdam niya sa loob-loob nito. Mapapait naman siguro mga ito. Yun na lamang daw ang bulong nito sa kanyang sarili. Nang gabing yun, pagkatapos maghapunan ay agad naman silang namahinga. Iisang silid lamang sila ng kanyang kasamang guro dahil wala rin namang ibang silid pa ang maaari nitong matulugan. Kasya naman kasi silang dalawa at pareho naman silang babae kung kaya't ayos lamang na magkatabi sila sa pagtulog. Habang nakahiga na sila noon ay hindi naman makatulog ang aking nobya. Marahil ay namamahay ito. Natutulog naman sa tabi nito ang kasamahang guro. Tumalikod lamang ito sa kaibigan at hindi na gumawa pa ng kahit na anong galaw para hindi nito magising ang natutulog sa tabi nito. Pinilit naman itong matulog kahit na hindi talaga ito dinadalo pa ng antok. Ipinikit na lamang nito ang kanyang mga mata. Ngunit nakikinig ang kanyang mga tenga. Nakaramdam naman ito ng kaba nang magsimula ito makarinig ng mahihinang usap-usapan sa labas ng kanilang silid. Hindi naman niya alam kung sino ang mga yon. Subalit ang kutob niya ay ang mga taong nasa lugar na yon ang kanyang naririnig. Mas idinidiin pa nito ang kanyang pagkakapikit nang makarinig ito ng pagbukas ng pinto sa kanyang silid. Marahil ay tulog na ito. Yun lamang ang narinig niya. Dahil sa mga katagang narinig ay agad naman itong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Ayon pa sa kwento ng aking nobya ay muli nitong narinig na nag-uusap ang mga taga roon.
Sinabi pa ng mga ito na hindi pa yun ang panahon para kainin nila ang aking nobya. Ayon kasi sa mga ito, kukunin muna nila ang tiwala ng aking nobya bago nila ito tuluyang gawing hapunan sa darating na kaarawan ng kanilang lola. Hindi naman noon mapakali ang aking kasintahan dahil sa kanyang mga narinig. Nang mga panahong yun ay nagtanong-tanong rin ito sa mga kasamahang mga guro at may nalaman ito tungkol rito. May haka-haka raw kasi sa kanilang probinsya na may lahing aswang raw ang gurong yun. Nagtaka ang aking nobya ng mga panahong yun kung bakit madalas ay mag-isa lamang na kumakain ang kasama nitong guro. Hindi naman nila sinabi na aswang talaga siya, ngunit ang mga kapamilya raw nito ay mayroong lahing aswang. Minsan ay inoobserbahan naman ng aking nobya ang guro, ngunit wala naman itong napapansin. Minsan nga hindi na ito natutulog sa pagbabantay kung aalis ba at magiging aswang ang kanyang katabi. Ngunit hindi naman nangyayari yun. Hindi maintindihan ng aking nobya ang kanyang sitwasyon at hindi rin siya sigurado kung aswang ba ang mag-anak na yon, gayong wala naman itong napapansing kakaiba sa kanila. Maliban lamang sa hindi nila paglalagay ng asin at bawang sa kanilang mga kinakain. Ilang beses ring naisikwento sa akin ng aking nobya ang kanyang mga napuna. Ngunit lagi itong binabantayan ng mga magulang ng guro kung kaya't hindi na ito itinutuloy pa ang pagkukwento. Napatango na lamang ako nang malaman yun. Mabuti na lamang at hindi kumakain ng kanilang pagkain ng aking nobya dahil madalas ay lalabas ito para bumili ng makakain. Ilang beses rin daw na nagigising ang aking nobya na nakatayo ang ina ng kanyang kaibigang guro sa kanyang paanan. Samantalang ang ama naman nito ay nakatayo sa pintuan ng kanilang silid. Kapag ganoon, ay nagkukunwaring tulog ang aking nobya hanggang sa makaalis sa mga magulang ng kanyang kasamahang guro sa kanilang silid. Nang malaman ko ang lahat ng iyon, kabanong, ay umalis ako sa aking trabaho at pinuntahan ang aking nobya. Nag-apply ako bilang security guard sa kaharap ng paaralan nila. At nakahanap kami ng mauupahang bahay na malapit sa kung saan kami nagtatrabaho. Mabuti na lamang, kabanong, ay mayroong nagpapaupang mag-asawa na lumipat ng bahay at yun ang kaagad naming nirentahan, kung kaya nilisan ng aking nobya ang bahay ng kanyang kasamahang guro. At magmula nga noon ay nailigtas ko ang aking asawa sa hindi masabing kapahamakan. Wakas.